Magandang araw po sa ating lahat mga kabiyahero. Ito po yung pangalawang bahagi po ng ating isinagawang pilgrimage para po sa parokya ng The Our Father Parish ng Quezon City, dito po sa mga simbahan po sa lalawigan ng Tarlac mga kabiyahero. So sinadya po natin ihiwalay itong biyahe po patungo ng panlimang simbahan, yung pong Monasterio de Tarlac, para may bahagi po sa inyo. Dahil maganda po yung mga tanawin papaakyat po ng bundok bago po natin marating yung Monasterio de Tarlac mga kabiyahero. Dahil kung pagdudugtong-dugtongin po natin ay sadya pong napakahaba at marami po kayong mamimiss at hindi makikita sa biyahe po natin ito. So tara, biyahe po ulit tayo. Okay, kakanan po tayo sa mahabang tulay na ito. Ito po yung alternate road patungo po ng Manggatarim at Kamiling mga kaibigan. Kung kayo po ay magtutungo ng ilang bahagi po ng Pangasinan, ay ito rin po yung way na pwede po ninyong gamitin. Kahit po magtungo kayo sa 100 Islands ay magagamit nyo po ang rutang ito mga kabihero. So pagkatawid po natin ng mahabang tulay na ito, tayo po ay kakaliwa. Dahil yun po yung kalsada patungo naman po doon sa Monasterio de Tarlac. At karugtong na rin po niyan ay pwede rin pong alternate route ito patungo po ng bayan po ng Capas at lalawigan ng Pampanga mga kabiyahero.
Kung kayo po ay rider o mahilig magmaneho ng inyong mga sasakyan, ay isa po sa napakagandang puntahan ang lugar na ito mga kabihero. Napakaganda po ng terrain, may matatalim na kurbada, yung mga tinatawag nating blind curve. Yan, blind curve pero nakakakita. So napakatatarik po ng mga ahonin sa lugar na ito dahil yung pong Monasterio de Tarlac ay nasa tuktok po ng isang bundok dito po sa bahagi ng lalawigan ng Tarlac mga kabihero. Kahit po mga bus ay kinakailangan pong magpatay ng aircon dahil napakatataas po ng mga akyatin, bagamat napakaganda po ng mga kalsadang bagong gawa mga kabihero. Okay, ito na po yung pinakamatarik na bahagi mga kabihero. Nagpatay na po tayo ng compressor ng ating aircon para hindi po mahirapan yung ating makina. So hindi po kagandahan ang panahon. Magmula po kaninang umaga ay medyo umaambon at kung minsan ay lumalakas po yung ulan sa ilang lugar po na ating dinadaanan. Yung pong kalsada pa kanan, yan po yung patungo ng Kapas at nandito na po tayo sa gate mismo ng Monasterio de Tarlac mga kabiyahero.
Okay mga kabiyahero, ito na po mismo yung vicinity kung saan narito po yung simbahan po dito sa loob ng Monasterio de Tarlac, at pinaniniwalaan po na mayroon po ditong naka-enshrine na isang bahagi po ng totoong cross na pinagpakuan sa ating Panginoong Hesukristo mga kabiyahero, kung kaya't dinarayo po ang lugar na ito. Pero magbababa lang po tayo dito ng pasahero, at pag nakababa na po sila, maghihintay na po tayo, pupunta po tayo sa parking at maghihintay po tayo ng tawag kung kailan po matatapos yung kanila pong mga activity rito. So may kasama rin po silang pare, 4 na bus po tayo rito, at dito po sila magdadaos ng isang misa. Pagkatapos tayo po pupunta na doon po sa pang-anim na simbahan na nakatakda po nilang bisitahin mga kabiyahero.